ay sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Andito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain na kung saan andito tayo sa ikalawang bahagi. Kanina, ginawa natin ang panalangin, pagsamo, kung ano yung nasa kalooban natin, ipinaparating natin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kumbaga, tayo yung nag-i-initiate, tayo yung nagsasalita, ang Diyos po ang tagapakinig. Dito naman po sa ikalawang bahagi, ito yung pagtalakay, pagpapalawak, pagpapaliwanag ng Ebanghelyo. Ito naman po tinatawag na salita ng Diyos na gumagamit siya ng tagapangaral upang ipaliwanag sa makatuwid, siya yung nagsasalita, tayo naman ay yung tagapakinig. Kumbaga, vice versa. Para pakinggan ang panalangin natin, pakinggan din natin siya. Ngayon po, dapat tayo dito sa isang sita. Sabi po sa ikalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 11 ng 21, ganito sabi. Yamang nalalaman nga na ang pagkatakot sa Panginoon ay aming hininikayat ang mga tao, ngunit kami ay nangahayag sa Diyos at inaasahan ko na kami ay nangahayag din naman sa inyong mga buhay. Ibig kong sabihin dito, sa isang lingkod ng Diyos na may takot sa Kanya, nagiging responsable po siya sa paghikayat, lalong-lalo na kung mayroong obligasyon. Halimbawa, ang tungkulin natin tagapangaral ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka lang magiging tagapangaral o tagapagpaliwanag ng salita ng Diyos sa pulpito o palatindigan. May maging sa labas man. Sa mga taong nabibigyan ng pag-iisip, sa mga taong na-stress, na-obsess, mayroong depression at anxiety, dapat po ipinaparamdam natin sa kanila dahil po may tungkulin tayo alang-alang sa takot sa Panginoon, kaya nagiging responsible tayo sa ating kapwa. Na kumbaga, hindi lang pang Sabado yung gawain natin, kundi araw-araw na meron tayong na-encounter dahil sa takot sa Diyos, meron tayong responsibilidad sa ating kapwa na dapat natin tulungan, lalong-lalo at kung nakikita na natin ang solusyon, tapos wala pa tayong ginagawa, marahil magkakasala lang tayo sa ating sarili. Ano pa sabi nito? Hindi namin ipinagkakapuling muli ang aming sarili dahil sa inyo. Totoo po. Magkagawa man tayo ng maliit na bagay o malaki, hindi po dapat natin ipagmalaki. Sapat na yung magpasalamat tayo sa Diyos dahil nakagawa tayo ng mabuti. Kumbaga, ang magiging rebate niyan, yung magiging gantimpala sa akin, nakarecord yan sa pagkabuhay na magtuloy sa napatay, nandun naman yung reward natin. Kundi, binibigyan namin kayo ng dahilan na ikalulungalhan ninyo dahil sa amin, upang kayo ay magkaroon ng maisasagot sa mga nagpapaluwalhati sa anyo at hindi sa puso. Kumbaga, yung mga tao na, halimbawa, isang lingkod nagsakripisyo alang-alang sa kanyang kapwa, kumbaga, ang mangyayari yan, yung kaluwalhatian na dapat tatanggapin sana ng naghikaya, o nagyaya, o nagpaliwanag, o nagturo, o naggabay, hindi niya po tatanggapin yan, kundi ipagsasadyos na lang natin. At kung meron man nagbenepisyo, yung mga taong nakausap doon, hindi po yan dahil sa puso, kundi dahil sa anyo na nakita niya na mayroon palang pagpapalaga yung kanyang kapwa sa kanyang kapwa-kapwa. Ganun po yun. Kaya kung minsan, yun ang resulta naman po yun, yung kawang-gawa na ginagawa natin sa ating kapwa. Bunga na lang yun ng pagkaligtas sa atin. Ano ba sabi dito? Sapagkat kung kami ay maging mga ulol ay para sa Diyos, kung maging kami ay mahinahon ng pag-iisip ay para sa inyo.
Totoo po. Yung mga lingkod ng Diyos, ang tingin nila parang mga ulol. Kasi po, kumbaga, yung dati nilang ginagawa na karaniwan, medyo kakaiba yung ginagawa nila. Kasi halos, palagi na lang nasa templo, palagi na lang nasa simbahan. Minsan, orasan na ng trabaho, na isasakripisyo ng trabaho, dahil lang sa paglilingkod. Kumbaga, yung oras sana na dapat gugulin para sa pamilya, naaagaw, kaya ang tingin nila parang nauulol. Kasi yung programa na dapat sana para sa pamilya, nakapokus kayo sa obligasyon sa paglilingkod. Kaya ang tawag ng iba, nauulol, pero sa Diyos, yan po ay ibibilang na katwiran ng gumagawa sapagkat inuuna nilang ginagawang priority ang Diyos. Pangalawa na lang yung pamilya. Hindi po ba? Kaya yan po ay isang bagay na ginagawa ng isang tunay na lingkod na katulad ni Apostol Pablo, na katulad ng mga naunang alagad ng ating dakilang Panginoon, at nagpapatuloy po yan. Kung sino ngayon yung mga responsable, mapapansin natin, lahat ng nananaliwa at pinagkalooban ng isang kawan o pangangalagaan na tupa, lahat po yan ay naging responsable. Minsan napapabayaan po yung kanilang pamilya dahil lamang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang tawag ng iba, nauulol. Kasi simba lang, magsisimba na naman. Di ba ga? Kumbaga nawala na sa ayos, kaya nauulol ang tingin nila. Pero sa Diyos po, katuwiran yun. Dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero pagdating sa tao, nagiging mahinahon siya. Hindi para tanggapin niya ang kapurihan mula sa tao, kundi para makahikayat. Para ang tao'y makapanumbalik sa Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin. Totoo po. Kumbaga, yung pag-ibig ni Kristo sa lahat ng tao, yun po yung nagiging dahilan. Kaya siya pumipilit. Kasi po si Kristo, inignore niya yung kanyang dating kalagayan. Sabi nga, na bagamat siya nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring bagay panangnan ang pagkapatay niya sa Diyos. Kumbaga, hinubad niya yun. Kung si Kristo nga, hinubad niya yung pagka-Diyos, ang nabuhay bilang isang tao, sumunod sa kalooban ng Ama at sa hula ng mga propeta, dapat ang mga sumusunod kay Kristo, ganun din ang ginagawa. Handa rin magsakripisyo alang-alang sa kanyang kapwa. Sa pag-ibig ni Kristo, dapat meron din tayong pag-ibig sa kapwa. Hindi man natin maitumbas kung maparihasan ang ginawang pag-ibig ni Kristo, at least meron tayong ginawa na inibig natin ang ating kapwa. Kaya natin sila pinapahalagahan. Sapagkat ipinasisiya namin ng ganito, kung ang isa ay namatay dahil sa lahat, kung gayoy lahat ay nangamatay. Totoo po. Kung si Kristo ay namatay sa cross, para na rin natin binibilang na kasama na tayo sa namatay. Ano po yung papatay natin? Yung dati nating pagkatao. Na dapat, sa oras na kilalanin natin si Kristo, yung kanyang sakripisyo, pag-alay ng kanyang buhay, kinakailangan mamatay na rin yung dati nating pagkatao. At ang kinabubuhay na natin, yung kaligtasan, tinanggap natin kay Kristo. Yung pagpapatawad niya sa bawat isa sa atin. Dapat yun na yung kinabubuhay natin. Ibig sabihin, kapag mayroong mga programa, mayroong gampanin o gawain sa templo, mas nagiging priority natin yung pagsunod kay Kristo kaysa pagsunod natin sa sarili nating kalooban. Bakit po? Sayang yung napapanalangin natin ng Ama namin. Mangyari yan yung kalooban kung paanong dito sa lupa, gayon din sa langit. Nasusunod ba yung kalooban niya? Paano palang halimbawa, umulan lang ng konti, nagplano ka na kahapon na magsisimba, umulan lang ng konti, nagdalawang isip ka na, alin ba yung nasunod? Kalooban niya o kalooban natin? Kung nakatako tayo ng pagsamba, kalooban niya yung nasunod. Malakid lang yung ulan. Pero kung kalooban natin ng nasunod, dahil sa takot na mabasa, hindi ka nalalabas ng bahay. Yan ang nasunod ang sarili ng
Para masunod ang kalooban ng Diyos, priority natin yung programa niya. Kada Sabado, mayroong ditong gawain. Pangangaral ng salita ng Diyos. Gawin po natin siyang priority sa halip na yung sarili natin mga gawain. At siya ay namatay dahil sa lahat, upang ang namumuhay ay wag na mabuhay pa sa kanyang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Totoo po. Dapat din ikinabubuhay natin yung kalooban ni Kristo. Bunga ng mga aral, mga ibanghilyo, uutos ni Kristo na kanyang ibinahagi sa atin. Kung halimbawa, dati noon, namimili ka lang ng kakaibiganin mo, ngayon naman sabi niyo yung ating dakilang mag. Narinig niyo kay sinabi noong una, ibigin ninyo ang inyong kapwa, taputan mo yung kaaway. Binago ngayon yun ng ating dakilang mag. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway at idalangin ang sa inyo'y nagsisiusig. Ngayon, kung ina-apply natin ang salita ng Diyos, alin ba yung ginagawa natin doon? Yung kaibigan, kaaway-kaaway, o yung kaaway ginagawa natin kaibigan at inadalangin natin yung araw-araw na nanlilibak sa atin. Kung ang ginagawa natin, yung turo ni Kristo, na wala na tayong kaaway, ibig sabihin, si Kristo yung sinusunod natin. Pero kung galing pa rin tayo doon sa walang tingin na kapupukol sa atin ng kung ano-ano, ibig sabihin, wala pa tayo sa buhay o aral na tinuro ni Kristo. Kaya dapat meron itong tinatawag na transformation o pagbabago ng ating pag-iisip. Ikokondisyon natin ang ating sarili. Kaya ang pagtanggap kay Kristo, hindi basta-basta. Kasi sabi nga, pananampalataya lang kay Kristo. Pananampalataya lang sa Diyos. Sabi nga, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa. Mabuti ang iyong ginagawa. Kahit ang mga demonyo man nagsisisampalataya, ibig sabihin, wala tayong pinag-iba sa demonyo. Kung pananampalataya. Pero kung lalaki pa natin siya ng gawa, na walang iba, yung programa niya, susundin natin, nandun tayo, may pagkakaiba tayo sa mga demonyo. Kasi parehas lang may pananampalataya. Ang pagkakaiba lang, may gawa. Kaya lagi natin yung lalapitan ng gawa. Kaya nga, mula ngayon, ay hindi namin nakikilala ang sino man ayon sa laman. Bagaman nakilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayon, hindi namin nakikilala siya ngayon. Totoo po. Kung dati, ang pagkakilala ng mga apostol noon kay Kristo, hayag sa laman. Nagpagaling siya ng may karamdaman, nangaral ng ibanghilyo, ganun. Pagdating sa kanyang kamatayan, at umakyat na muli siya sa langit, dapat nabago rin yung pagkakilala kay Kristo. Kasi bumalik na siya sa kanyang pinanggalingan. Ibig sabihin, kung ang pagkakilala natin si Kristo, halimbawa, kasabay natin namuhay si Kristo noon, nakita natin siya sa laman. Pero nung umakyat na siya sa langit, ang tingin natin sa kanya, tagalangit na. Hindi na bilang isang tao. Dapat may pagbabago na. Ganun po dapat ang isipan ng kumikilala na sa kay Kristo. Kaya kung ang sino man na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na at narito sila'y pawang naging mga bago. Ibig sabihin, kung tayo'y na kay Kristo na, matatawagin tayong bagong nilalang. Dapat yung mga past, mga nakalipas, kalimutan na natin yan, huwag na natin balik-balikan. Sabi nga, ang nakalipas hindi na natin pwedeng ibalik. Kundi ang harapin natin, ano tayo ngayon at ano ang magiging bukas. Tayo ba'y magkakasama doon sa kanyang kaluwalhatian? Palagi natin iisipin niya. Kasi ang nakaraan, tapos na po yun. Ang palagi natin harapin yung ngayon, yung ginagawa natin ngayon at yung magiging bukas natin. Datapwat, ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Ano pong ministeryo ito? Walang iba, pangangaral ng Ibanghilyo. Tayo po, hindi natin nakita o nasilayan si Kristo. Hindi natin naman alam na siya bumaba dito. Pero dahil sa Ibanghilyo,
nalaman natin at natutunan natin na kaya pala siya sinugo para tayo'y haguin. At para tayo bigyan ng pag-asa, bigyan ng chance doon sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya po, yung mga kay Kristo, dapat ang pahalagahan natin yung ginawa ni Kristo na pag-aalay niya ng kanyang buhay. At ibinibilang na tayo ng mga bagong nilalang at kinakailangan na natin gawin yung pakikipagkasundo sa Kanya. Magkakaroon na tayo ng parang covenant, pakikipagkasundo sa Diyos na dapat hindi na natin babalikan yung dati nating pagkatao. Kasi po, nalinisan na tayo. Pero sabi nga, sa parte ng nagbagpahagi ng mga walang matuwid, wala kahit isa. Totoo po yun. Kaya yung sinabi ng Apostol Pablo, para magkaroon ng saysay yung dugo niya. Kasi, kung ipalalagay natin sa ating sarili na tayo matuwid, hindi natin kailangan ng dugo ni Kristo. Para magkaroon ng halaga yung dugo niya, kinakailangan natin tanggapin sa ating sarili na tayo'y makasalanan. Nang sa ganon, may pakinabang yung dugo na ibinuhos ng ating dakilang Panginoon. Kasi po yun ang mag-uugnay. Para ang mga tao makabalik sa Diyos, yung dugo ni Kristo. Paano natin ipinahayag na tayo'y kinikilala natin si Kristo, namatay sa krus. Inalan niya kanyang sarili, ibinuhos niya kanyang dugo sa pamamagitan ng komunyon. Inihahayag natin ang kanyang kamatayan. Sa makatuwid, ang pagpupumunyon ay isang batayan yan na walang iba, kinikilala natin na si Kristo'y namatay dahil sa atin. Simbolo po yun ng pagtupad sa kalooban ni Kristo. Dapat kung lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos ay pinagkapagkasundo tayo sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Kaya po kung mapapansin natin, si Kristo po ang pinagmumulan upang sa ganun, tayong lahat ng mga makasalanan ay naging matuwid na sa harapan ng Diyos dahil po kay Kristo. Kung baga, wala nang tabing, wala nang nakaharang. Dahil sa dugo ni Kristo, naging banal na rin tayo. Yun po yung nagpapakabanal sa atin. At hindi linisan tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sabi niya, sa pamamagitan ng ating mga salita, kayo'y malilinis na. Ibig sabihin, kapag ang Ebanghelyo'y tinanggap natin at nagsisi tayo, nagbalik tayo sa Diyos, nararamdaman natin na ang pagtunay na pagsisisi. May babaguhin na tayo sa ating palagi natin ginagawa noon. Nung tayo hindi pa natin nakikilala si Kristo. Sa magkatuwid bagay, na ang sa Diyos kay Kristo ay pinagkapagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin. Ibig sabihin, hindi lang bilang, kundi lahat ng mga tao sa sanlibutan, pinagkapagkasundo ng Diyos kay Kristo. Binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kaya, kung mapapansin natin, ang buong sanlibutan, lahat po ay naging makasalanan sa harapan ng Diyos. Dahil sa kanyang dugo, ipinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Na, ngayon naman, ipinangangaral yung Ebanghelyo. Upang sa ganun, lahat tayo'y makaalam, lahat tayo'y makaunawa na si Kristo'y naparito sa ibabaw ng sanlibutan. Kasama na po tayo ng mga nahuli ng ipinanganak at ngayon lang natin nakilala si Kristo. Kami nga ay mga sugo sa pangalan ni Kristo. Nawaring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamagitan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Kaya meron itong obligasyon yung mga lingkod, yung mga tagapangaral ng salita ng Diyos. Nawari, sa halip na si Kristo ang nakikipagkasundo, sinusugo niya ngayon yung kanyang mga alagad, yung pinagkalooban niya, maging tagapagpahayag ng salita ng Diyos, evangelista, pastor, na parang sila yung gumagawa ng reenactment sa ganon, sila ngayon ang magiging daan para ang mga tao makipagkasundo din sa Diyos. Para ipaunawa sa mga tao na bawat isa sa atin may halaga sa paningin ng Diyos. Kinakailangan natin makabalik sa Kanya. Kaya nga po pagkakasundo.
Kung siya banal, dapat tayo naman ay mga pagkabanal. Paano klaseng magpapakabanal? Magsusuot ka lang ba ng maputi? Banal ka na? Hindi po. Ang banal, ang ibig sabihin niyan, malinis ang puso. Ibig sabihin, wala ka ng dating nakaraang lahat. Pinatawad na natin. Wala nang kimkim. Kasi po, paano tatawagin banal kung mayroon ka pang kimkim na sama ng loob? May tinatagong ka pa. Kumbaga, ilabas mo na lahat para maging banal tayo. Ngayon, kung tayo naman ay magiging banal, kasundo na natin ang Diyos. Ibig sabihin, open na yung ating sarili para makapasok sa dito sa ating puso. Ganun po yun. Yung hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin. Opo, pwede magsabi tayo, hindi naman ako nagkasala. Pero, sa pananaw ng Diyos o sa paningin ng Diyos, inari niya ng makasalanan. Ibig sabihin, kahit ang tao'y nagmamatuwid o nagmamalinis sa kanyang sarili, si Kristo may inari niya tayong isang makasalanan. Kaya ang pag-iba niya, hindi selected lang. Hindi lang para sa Israelita, hindi lang para sa Hudyo, kundi para sa lahat. At ipinangangaral naman ngayon yung kamatayan ni Kristo. Nang sa ganon, hindi lang yung mga tao noon, pati yung mga tao ngayon, magkaroon din ng chance ng pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya, kung tayo po, sabi, yung hindi nakakilala, yung nag-ignore na siya makasalanan, ay inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Ibig sabihin, bawat isa sa atin mahalaga sa paningin ng Diyos. Kaya nga siya nagdipa para sa lahat. Ibinuhos niya kanyang dugo para sa lahat. Ipinangangalan niya naman ang Ebanghelyo sa huling henerasyon, lalong-lalo na sa mga sinubo sa panahon ngayon, para sa lahat din. Sa ganon, kayong lahat ay makasama na doon sa kanyang kaluwalhatian. Siguro po, dito na lang ang pakikibahagi natin sa oras ito. Salamat sa Diyos at anuman ang ating mga kahilingan, karaingan at pagkatiwala natin sa Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat at mapagpalang umaga sa bawat isa.